Yo, yo, yo! EJ Paro nga pala. Andito tayo ulit sa MC Marathon. At andito naman tayo sa ah, mga battles ni Apex. Pagpapatuloy ng panonood nito. Ngayon ang papasukin naman natin ay ang isabuhay run. Unang isabuhay run ni Apex. Para sa akin, isa sa mga legendary na run niya to. Isabuhay 2017. Apex versus Sayad na nangyari nung zoning event to. Ewan ko kung pang ilang zoning. Grabe, ang dami na kasing zoning. Alam ko last is zoning 21. Yun. Yeah. Shoutouts muna pala sa mga nanonood ng live ngayon. Art Jan Indak, Daina Dakumos, Shion Takekiyo ng Japan. Shoutout sa'yo. Kay Daryl Pabro, kay Jay Ogahayon, at kay Jano Bernal. Alam ko dinner time ngayon dyan sa Pilipinas eh. At ano nga pala, congrats nga pala sa napaka-solid na event na nangyari sa Flip Top nitong April 25 or 26. 2-day event, second side 15. May mga tropang nagkwento. Sobrang solid daw ng mga naging laban. Expected naman na dahil sa ganda ng lineup. Pero ibang klase daw, sabi ng mga nakakwentuhan ko. At may mga, alam mo yun, may mga moments sila na nakwento sa akin na sobrang solid daw ng mga battles. Kaya yun, excited na ako mapanood yun sa video. At yun, simulan na natin. Huwag na natin patagalin pa. Apex versus Sayad. Oo nga pala, iniskip ko na yung Apex versus Badang. Ang unang laban ni Apex dito sa isabuhay run na to is Apex versus Badang. Iniskip ko na dahil na panood na natin yun. Pwede nyo na lang tignan sa mga videos dito. Pero yung Apex versus Badang is tapos na natin. So, diretso na tayo dito sa Apex versus Sayad. Yun. Sayad! Unang banat, Sayad! Pakinggan natin, zoning. Check. Ano nga pala, isa to sa mga, hindi ko alam kung too soon o too late sila naglaban. Pero feeling ko naman, perfect timing yung pagkakalaban nila dahil, nung mga panahon na to, na-reach na nila yung, full potential nila, yung forma nila ngayon. Hindi na sila rookie at hindi rin sila parang, alam mo yun, yung parang na-wear off na. Feeling ko nasa tamang sila. Nasa peak nila ng career nila nung naglaban sila. Kasi pwede itong mangyari nung rookie pa lang sila. Kasi pare silang veterano sa eksena. Siguro yung kung yung dating Sayad yung lalaban sa Apex ngayon, mas magkakadikit sila ng ng estilo. Pero ngayon kasi more on na si Sayad, eh. May pagka left field. Mas doon na naka-focus yung estilo ni Sayad ngayon. Unlike dati na nahahaluan niya pa ng ng mga jokes na parang katulad nung jokes na ginagawa ni Apex. Pero yun nga, ngayon mas naglilin na siya towards left field. Sabi ko bang hindi siya purong left field pero may touch ng ganun. Yun. Wala bang sound? Sabi sa live wala daw sound eh. Yun. Simulan na natin to. Sobrang galing nito sa jokes. Marami na siyang napasaya. O higit na doon. Oh, shit. Samantalang ako, pag nagjo-joke, ako lang natatawa, pilit pa yon. Kung magaling lang sana ako magpatawa, papasok ako ng artifice. Yun ang aking mithi. At nasa uprising ka malamang kung naging lyrical ka lang, kaso hindi. Ano to? Artifice versus uprising. Kaso wala ng artifice. Yun yung problema. Kung naging lyrical ka lang,
Hindi ba ako para makabante sa katunggali na ganitong klase kung mananatiling madilim, hasik-lagim, alang-alang sa balanse kung dahil dito madadali, Di naman ako ganito kahapit. Batid ko naman na sa larangan mas pabor ang kapalaran sa mga rapper na yagit. Oo, kaya nung linahit niya sa pagkamahirap si Ipok, sobrang kwela, yung tawa ko nagpatong-patong. Nang lahit sa pagkamahirap tong batang Valenzuela na lumaki sa barong-barong. Pag mayaman ka ba na mula sa hirap, Yun yung siguro yun din yung dahilan ba't parang nagmumukhang beta si Apex sa circle nila. Alam ba, yan sila Abra, sila Looney, si Ron Henley, tas siya, di ba? Yung nasa circle na yun. Kasi siguro siya yung galing talaga sa rags to riches na among sa kanilang apat. Parang siya yung may obvious na ganung background. si Ipok, sobrang kwela, yung tawa ko nagpatong-patong. Nang lahit sa pagkamahirap tong batang Valenzuela na lumaki sa barong-barong. Pag mayaman ka ba na mula sa hirap, yung mga naiwan sa pagkamahirap, pwede mo nang habang kutyain. Kung ano pa man ang iyong sagot, alam mo sa sarili mo, indot na nagmula ka nga sa hirap at mahirap ka pa rin. Pero di halata kasi magarang bihis, mukha na malinis. Kung nagtataka kayo, si Makatang Hibang ganun kabait na pag lumaan niyang damit, ito tagasalo. Napapaligiran ka ng mga mabuting tao pero bakit napakadesperado pa rin ang mga galawan mo sa buhay? Ang malungkot na parte ng kwento, meron kang tunay na kaibigan pero yung tunay mong kaibigan, walang kaibigan na tunay. Damn. Ibang klase yun Parang ang lalim ng ng pinaghugutan nun. Well, yun parang patungkol kay Abra yun yung line na yun ni Sayad. Dahil nga, sabi niya, mga pinaglumaan daw ni Abra si Apex yung kumukuha. Tapos, walang kaibigang tunay. Ang ganda nun, parang, ang ganda nung pagkaka-layered. Yo, shoutouts kay Black Label na nanonood pa galing sa Hong Kong. Isa sa mga members natin yan. Thank you. Pero yun, yung line na yun ni Sayad. Alam ko nung una kong napanood to, isa yun sa mga tumatak sa akin na isa yun sa mga highlights para sa akin. Dahil hindi pa tungkol kay Apex yung line na yun Para yun sa kaibigan niya na sinasabi ni Sayad. Meron kang kaibigan tunay, pero yung kaibigan mo walang kaibigan tunay. Parang, wala kang kwentang kaibigan. Yun yung gustong iparating ni Sayad. Parang, andyan sila, or andyan siya, pag kailangan mo ng maaasahan, pero pag kailangan niya ng maaasahan, wala ka sa tabi niya. Galawan mo sa buhay. Ang malungkot na parte ng kwento, meron kang tunay na kaibigan, pero yung tunay mong kaibigan, walang kaibigan na tunay. Paano first priority rap career kahit wala namang ganon sa ilusyon ay naging preso? Handa siya laging bumiyak ng samahan basta malapagan ng tamang presyo. Kilala niyo si Mata? Tropang dikit niya si Mata. Yung sugar daddy nung pinanata niyang modelo. Basta makaani ng palakpakan kahit may masasagasaan siyang kaibigan ay hindi siya pumipreno. Taas nooy agit na bata tapos pagiging peke na makata sa kanta niyang peke pagka-peke sa iba ay binabaling. Di naman ako para masurpresa pagkat bihira may delikadesa sa mga rapper na nagpapaka-rapper para merong maisaing. Kung tunog ko pang sabok sa'yo pang jeepney na patok arangkada bumibenta basta sumisigsag bumabanking at usapang lirikalan hindi ka leon na pangwaratan isa kang leon na pang sirko sumisirko tumatambling. Kaya ewan ko kung bakit tumapat sa akin itong pipitsugin na ampon. Yung pangalan mo, pangalan lang at mananatili na lang doon. Ngayong taon, kalimutan mo na yung ambisyon mo na maging kampyon pagkat ang ilalatag ko bagyo para sa mga kontento sa ambon. Solid na lyrics para sa akin Lyrics itself, wala akong masabi. Solid yun. Ang naging problema lang, hindi ko gets ba't hindi siya kumo-connect sa tao. Walang effectivity. Siguro parang the way na
dinedeliver ni Sayad yung lines niya, parang nagmamadali siya. And wala siyang ano eh. I mean, style na yun ni Sayad na parang dumediretso na agad siya sa ano eh. Sa gusto niya sabihin. Wala nang pang warm up sa crowd para makuha niya yung ano, yung attention ng tao. Pero yun, yung effectivity hindi siya ganun lumanding. Pero yung lyrics itself, siguro on paper sobrang solid nung material na yun ni Sayad. Round 1. Yeah. Tingnan natin yung round 1 ni Apex. Yo! Tsaka yung kasi yung ganung klaseng material, ang dyan, ang payoff doon, mas siya, mas ma-appreciate mo siya sa replay kesa sa live. Dahil nga sobrang bilis ng sobrang bilis ng mga pangyayari pag live. Parang, yung 4 bars mo makakalimutan na agad as in, pag lalo kung hindi siya connect sa crowd. Kaya, yeah, yun yung mahirap pag nagpe-perform sa live. Lalo pag may mga pag sa filler mo nilagay yung yung pwedeng punchline, tas nilagay mo sa setup, makakalimutan agad siya ng tao. Yo! Manalo, matalo, Cavaliers to, syempre all in. Pero ayoko magpatalo kasi yung mananalo may libreng halik kay Angel Locsin. So pala, ito yung nakita kong picture na nanood si Angel Locsin nung event na to. Ito yun. May kumalat kasi na dati nun na parang picture sa Facebook na si Angel Locsin nanood ng Flip Top Live. Meron ba dito na nanonood ngayon na nandito sa event na to? Like, paano gusto ko malaman paano yung reaction ng tao nung nakita nila si Angel Locsin. Kasi, sikat si Angel Locsin, artista yan. Pinagkaguluhan ba siya? Like, parang gusto siyang dumugin ng tao? O parang chill pa rin yung tao nung nakita siya? Yung curious lang ako. Sa sistema ng bracketing, wala akong masabi. Si Sayad lang, kulang pa yan. Tingnan nyo, kulang-kulang pa nga eh. Kaming dalawa pinagharap. Tangina, ano nangyari? Sayad ako, mortal mong kaaway. Ako si Suabe. Grabe! Hardcore daw siya. Pero ang paboritong kanta, All My Life. Tapos ang sound trip sa gabi, Paul Van Dyke. Ikaw, hampasin kaya kita ng 4x5, ha? Ako yung baryad na Joker type. Mahilig ka magbato. Poltergeist, ang paborito niya kulay. Mahilig ka magbato, poltergeist. Yung yun, yung mga multo na naghahagis ng mga gamit-gamit. Baryad na Joker type. Mahilig ka magbato. Poltergeist, ang paborito niya kulay. Color white, ang paborito niya salita. Overnight, isa kang WWW wannabe Walter White na nalobat, nakatulog, sumemplang sa motorbike, bali yung braso, talsik yung Jordan 5, basag pa yung water pipe. Damn. Crazy rhyme scheme. So, solid na rhyme scheme. Motor pa more. Ayos yan. Kakaganyan, munti kang ma-righteous one. Tingnan nyo, nagsisimula pa lang ako, kabado na to. Pag kinatok ka ng tukhang, hindi mo maririnig kasi yung bahay nyo gawa sa bato. Nag-e-enjoy ka ba o hindi? Pag ako nang-enjoy, matindi. Ikaw si Jun Sabaytong pag nakasimangot, empoy pag nakangiti. Musta, empoy? Musta, empoy? Ang boring nung laban nyo ni Omar Baliw, a.k.a. Moy Moy Palaboy. Mas na... Dinis si Omar. Pero shoutouts kay Kuya Omar. Shoutouts sa High Minds. Yes. Boy, ang boring nung laban nyo ni Omar Baliw, a.k.a. Moy Moy Palaboy. Mas nakakalibang pang panoorin yung mga unggoy sa punong kahoy. Di ko kasi masikmura dahil ko pa lumunok na kiamoy. Supot ka pa, boy, kaya wag ka masyadong pamoso. Alam mo kung gaano ka kabobo, nag-choke na nga yung kalaban mo ng 2 beses, nakakuha pa ng 2 boto. At oo, sa kanya bumibili ng... Yeah, judge ako dun sa Sayad versus Omar Baliw. 4-1 yung naging boto dun sa pagkakaalam ko.
nakakuha pa ng 2 boto. At oo, sa kanya bumibili ng bato si Jobert. Wala nag-iimbita sa'yo sa concert. Pag si Sayad na lumalaban, yung expectation ng mga tao, lowered. Eh paano? Nasasanay itong mga abusado, kinukonsinti mo kasi, Enigma. Si Sayad nag-joke na naman, nakakabuiset na balita. Kaya sa susunod, Arik, huwag mo na isiksik yung mga mahina, huwag mo na ipilit kasi malina. Di porket special child to si Sayad na may special treatment na sa liga. Ang palayaw mo, Barry, di ba? Hoy, Barry, kung babanat ka na malalim, gusto ko malaman. Pero kung boring na nga, wala pang kwenta, Barry, manokso ka na lang. Nabali si Omar Baliw kasi tinanggalan mo ng W. Feeling mo, Diyos ka na niyan? Pues, Barry, bibigyan kita ngayon ng L para pumutok ka naman! Joker na Ano no? Ito yung maganda sa sa ginagawa ngayon ni Apex dito sa round na to. Kanina pa siya bumibitaw ng mga basic na na bara, na alam mo yun na isa sa mga unang naisip niya malamang kung nung natanggap niya yung laban na to. Like yung tatanggal, yung mga name flip na ganyan, yung bibigyan kita ng L, bibigyan ko ng L tong si Barry para pumutok naman. Tapos yung special treatment, yung mga simpleng ganun parang para sa akin yun yung mga unang maiisip mo pag nalaman mo, nakalaban mo si Sayad. Pero kahit simple lang siya, nagagawa niyang effective, nako-connect niya sa crowd. Siguro the way niyang i-deliver, tsaka yung ganda ng rhyme scheme na ginamit niya. Kaya mas na-appreciate siya ng crowd. Tsaka energetic. Papalagbasag yung mga bully! Feeling mo, Diyos ka na niyan? Pues, Barry, bibigyan kita ngayon ng L para pumutok ka naman! Joker na pumapalagbasag yung mga bully! Malayo-layo na yung narating ko, parang yung pirata na si Luffy sa tinagal-tagal. Bumenta! Masa ang aking suki! Ikaw, sayad ka ng sayad, hindi ka naman pumutok, para kang basa na watusi! May sayad ka lang, wala ka pre. Ako malakas ang katok, parang natatae. Tapos may tao sa banyo na walang pake kasi nagbabate. Kung bakit ko ito tatalunin, madali lang maintindihan. Yung may mga schizophrenia nga nila, pasok ko kaya anong silbi niyan. At para sa mga bobong fans mo na madalas kang pinagbibigyan, nagpapanggap lang to na may sayad si Juan Tamad pinanindigan. Di ko gets yung last line, pero yung line bago to ang lakas, yung para may katok, parang natatae. Yun, round 1, mas siguro, mas complex yung material ni Sayad, mas complex yung sulat niya. Pero nadala ng showmanship ni Apex. Yung lyrics niya, palag-palag, gusto ko din, yung simplicity nun. Pero ang nagdala talaga yung showmanship, the way niya mag-deliver. Alam mo yun, parang alam niya na kanya tong entablado na to, kanya tong laban na to. Na pinakikita niya dito na si Sayad yung underdog sa laban na to. Parang ganun na yung yung pinoportray niya. Yung confidence niya sa stage, andun na agad. So yun, round 1 bibigay ko kay Apex yun. Ang tamad pinanindigan. Ano ba nangyari kay Juan Tamad pinanindigan? Kasi baka kasi nagpapanggap lang na may Sayad. Kasi si Sayad, Sayad yung pangalan niya pero hindi naman talaga siya baliw. Parang ganon. Pero si Juan Tamad, pinanindigan niya na tamad siya. Dahil di na siya lumalaban. Or tamad siya maghanda pag may laban. Ganun yung pagkakaintindi ko. Pa-explain na lang sa mga mas nakaintindi nun. Lang to na may sayad si Juan Tamad pinanindigan. Hello, Banat! Pahinga natin! Palabiro ka nga talaga! Saan ka ba naglalagi? Kung akala mo madadaan mo ako sa biro, doon ka nagkamali!
Total mo ang ikaw yung tumatawa na lang kapag nasasawi. Parang ang sarap puratin ang mukha mo, tapos ako na rin magtatahi, minalas lang. Natapat sa tagabanat tong batang babanatin. Dapat bang lumaban ka, sige laban pa at lalo ka lamang sasamain. Laban pa, lalo ka lamang sasamain, di mo lang kaya sikmurain. Sarap mo sikmurahan, sawa ka na sa pagkabatukan, pasensya na, walang ayawan. Bagamat ako isang daan palabas, ay dyan ka lamang sa loob. At baka dumami pa yung lahi nitong anak ng puta na baog. Total pagaling ng pagaling, edi hayaang malamog. Nagpupumiling weapon export kasi Mark Logan katunog. Logan reference. Labas pa rin komedya pag ikay nagpapakabarako. Mapanglait ng jowa to, di ba yun yung sinabi mong eksakto? Yan din ba yung dati mong libangan na ginawa mo ng trabaho? Lumabas pagka maldita, nagpahuli ka sa akto, pero kinalamares Ano daw? ng jowa to, di ba yun yung sinabi mong eksakto? Yan din ba yung dati mong libangan na ginawa mo ng trabaho? Lumabas pagka maldita, nagpahuli ka sa akto, pero kinalamares niya ra yung Kraken, hastang Titan tong hipster. Pwes karap mo si Ultraman, original na Titan shifter. Agwat natin sa edad, sa kalidad, di ba nagmatter sa okat-okat, kalamulat. Ako sa Regal Shocker, kaya kung magugulatin ka sa kulog, kumukulog pag ako'y nagugulat, magsalita ka padabog. Kung magugulatin ka sa kulog, ako kumukulog pag nagugulat. Kaya kung magugulatin ka sa kulog, kumukulog pag ako'y nagugulat, magsalita ka padabog. Ganda na. Yung kulot na utak mo mauunat. Alamat ka ba ng barataong selda tatakalan at patawad? Kung sa palagay mo yung husay mo hindi na matatawaran, paano nung sinamba mo yung Patawad kung yung husay mo hindi na matatawaran. tawad? Kung sa palagay mo yung husay mo hindi na matatawaran, paano nung sinamba mo yung araw, yun ay galaw ng napilitan. Kapuna-puna sa music video na ayaw niyang mainitan. Nakakap, naka-shades, natatakot ka ba baka mabulag ka, inahari mo yung araw pero umiilag ka sa sinag niya. Ganon ka kasupot. Kaya ewan ko kung bakit ganyan ka umasta. Kaya binabarubal ka ng todo nilang mga bagong salta at ang makalaya sa sistema na to'y wag mo nang hangarin. Kasi nauna nga lang nga sa akin, pero nandyan ka pa rin. Ay, balo! Ano nga mas ahead si Sayad kay Apex. Medyo feeling ko sumunod talaga sa time limit si Sayad. Parang bitin yung round niya. Do may mga nagustuhan ako na layers doon sa round na yun. Yung mga parang hindi ko alam yung exact terminology niya sa sa literary term niya. Yung ginagawa lagi ni Sayad na kung nagugulat ka kapag kumukulog. Ako kumukulog naman pag ako'y nagugulat. Yung mga parang baliktaran niya na hindi ko alam. Ayoko magbanggit na ng maling term. Pero yun yung parang ginagawa lagi ni Sayed sa mga battles niya. Parang baliktaran ng mga salita. Pero hindi hindi in a way na babaliktarin niya yung mga letters. Parang binabaliktad niya yung salita sa mga pangungusap. Parang ganun yung ginagawa niya. And nakita ko na ginawa niya dito sa round na to. Angles din na takot daw si Apex sa araw. Pero feeling ko hindi ganun kasakit yung angle na yun. Bitin? Para sa akin, bitin yung round na yun. Parang hindi ako nabusog bilang rap battle fan. May ilalakas pa at may mas ihahaba pa. Pwede pang dagdagan ng konti. Yun. Yun yung naramdaman ko sa round na yun. Una nga lang nga sa akin, pero nandyan ka pa rin. I like yun, yung angle na yun na nauna si Apex sa kanya, pero alam mo yun, nandyan pa rin siya. Pwede niyang barenahin pa yung angulo na yun para sa mas masakit na ng mga linya. Kasi parang takot si Apex sa araw, parang pwede man padaanin lang yun. Hindi siya ganun kasakit. Or hindi mauuga si Apex doon. Yun yung gusto kong sabihin. Pero yung yung nauna si Apex sa kanya, pero andyan pa rin siya. Feeling ko makakagawa siya ng mas masasakit na linya doon na pwedeng ikauga ni Apex. Katulad
nung ginawa sa round 1 ni Sayad na about sa kaibigan, feeling ko magandang angle yung ginawa niya na yun. Ang gandang silip nun. Unlike dito sa round 2, parang wala masyado. Tingnan natin round 2 ni Apex. rin. Kasi nauna ka na nga sa akin, pero nandyan ka pa rin. Ay, ba natin, Puta, lupit na mga bars na dala. Sabong panlaba. Yan ang mga bara ng tanga. Chorus na lang kulang, kanta na. Ganyan siya. Masyado Kulang kanta na. May point kasi nga mas naglilin towards lyricism si Sayad. Yun nga, may pagka left field siya sa atake na to. Like yung line niya na na kumukulog, yung kulog lines niya, di ko na lang, ang haba eh. Yung kulog lines niya, pwedeng gamiting lyrics sa sa kanta yun eh. Actually, so yun yung point ni ni Apex dito, which is parang medyo totoo. ng tanga. Chorus na lang kulang, kanta na. Ganyan siya. Masyado serious pagpalo. Pero yung estilo pang kano, sa madaling salita, Invictus na bano. Shoutouts kay Invictus, kay Patrick. Lumaban pala siya nung Na-shoutouts pala siya sa laban na to. Lumaban siya nung second sight 15. Kalaban niya si Katana. Unfortunately yata si Katana congrats kay Katana. Unfortunately natalo si Invictus. Pero 4-1 daw yung boto. At base sa mga kwentong narinig ko, sobrang dikit daw nung laban. Congrats kay Katana. Actually, congrats sa kanilang dalawa. Feeling ko sobrang dikit nung laban na yun. Excited na ako mapanood. Yeah. Malalim daw. Pero pag inusisa mo yung verso, ang corny nung laman. Pag nagrarap ka, dapat talaga ino-off yung beat. Kasi off-beat ka naman. Pero maiba ako. Salamat sa pagdalo. Nilabas na nga pala yung album ng Ilustrado. Ang ganda ho. Kaso nung nilabas yung album ko, naliit yung mga kanta nyo. Hindi ako kagaya mo. Sabay nga palang naalala ko yan. Alauna tsaka yung Ilustrado album. Sabay silang nirelease. And I think 2017 nirelease sabay. Sobrang solid ng mga album na yon. Check nyo na lang sa Spotify. Alauna album tsaka yung Ilustrado album. Nung nilabas yung album ko, naliit yung mga kanta nyo. Hindi ako kagaya mo. Pabaya. Inaayos ko ng gusto mga plano. Hindi malayo na mawala to. Gusto nyo mag-push. Tahan pa tayo. Sobrang kabado ni Raplisano. Kala mo na tus na mga kabo. Hindi ikaw ang il. Ng Ilustrado, ikaw yung naglagay ng luz sa Ilustrado. Kahit magpakita ang giles to, imposibleng maliit lang yung tambak. Puputulang kita ng kamay. Huwag mo nang pilitin dumakdak. Di ba tayo ni Apok ay nanggaling sa iisang pangkat? Ibig sabihin, meron na naman akong uprising na ibabagsak. Uprising, no offense. Pero Yun yung meron si Apex na wala si Sayad. Conviction. Lalo pagdating sa pinaka-punchline nung nung bara niya. Dinidiin niya talaga yung dulo para magmukhang convincing. uprising, no offense. Pero condolence, pag sinimulan ko na tong uprising, no offense. Pero condolence, pag sinimulan ko na tong kombohin, malalaman mo na ang pinakamalupit na sandata sa battle rap ay common sense. Sana, yung panganay mo na anak, poluhin. Pag gangsta-gangsta, pero influensya, boys to men. Tingin ko sa... Boys to men, tingin mo sa isa buhay, tournament. Tingin ko sa isa buhay, ito all you can. Representante daw siya ng hinaharap yung electric fan mo nga paki-off. Hinaharap, taga-tiris ka lang ng tigyawat ni Enigma sa likod. Paano to naging magaling kung yung mga bara walang dating at madaling tumbasan? Buka, higa, sara. Tangina no 2015 pa yan, ibahin mo naman. Di ka mamamatay tao porket mahilig ka magpasok sa kabaong. Baka nakakalimutan mo, imbalsamador lang ang gumagawa nun. Pero kung ako yung imbalsamador at ikaw yung ilalagay ko sa kabaong, di kita ilalagay sa loob, doon ka lang sa labas nakapatong, tas hahayaan lang kitang langawin doon maghapon.
Laman ng ulo mo, nabulok at nakulong. Kaya ka naglalagay ng tao sa kahon kasi nalulungkot yung utak mo doon. Ito'y masakit na malasakit. Hindi ka nag-iisip outside the box. Kaya ano, mag-isa ka lang doon at gusto mo magpasok ng tao doon dahil nalulungkot ka. Maghapon. Laman ng ulo mo, nabulok at nakulong. Kaya ka naglalagay ng tao sa kahon kasi nalulungkot yung utak mo doon. Ito'y masakit na malasakit, gusto kita mamulat tanga. Kasi ang kupad mo nga, pagdating sa pagsulat, di ko lang ginamitan ng utak, bes, pinusuan ko pa. Pero bagay ka nga talaga sa underground total, lubog ka na. Kaya ipapasok na lang kita sa kabaong, tapos bukas, utot, sara! Ay mo liparan! Yes, yun. Apex ulit, yung round na yun. Klaro naman. Hindi klaro naman. I mean, sige, klaro naman. Pero, ano may beaten feels kay Sayad eh. Sa round niya, unlike yung kay Apex, parang, alam mong, kompletos recados yung round niya. Kahit simpleng mga lyrics lang yung ginamit niya. Ayun, yung luz sa ilustrado, yung ginamit niya yun. Tsaka yung mga angles niya, yung bukahiga sa ni Sayad. Simpleng angle na yun, na angle na lagi kay Sayad, pero na-stretch niya at nakakapagpasok siya ng mga epektibo na linya. Yun yung kagandahan doon. Yeah. Round 2 kay Apex ulit yun. And yung yung album angle niya, solid din. Huling banat! Simulan natin to sa tanong, may respeto ba sa'yo? O mukhang kontento ka na dyan sa kasikatang natamo? Kasi kung napuna mo sa mga hirit mo, maraming ang naghagikikan, pero merong ilang tahimik lang nakikinig ng masinsinan. Paano anumang oras bigla na lang mamimilipit? Yung di mo na dapat pagpilitan ay bakit mo pinipilit? May screwdriver na sa ulo mo, kaya yung ulo mo mainit. Yung mga tornilyo dyan, kanina ko papakaliwa na pinipihit. Hanggang sa yung hangin na naipon sumingaw, makikita mo ang mundo dito sa aking pananaw at maging ako ikaw ang maaaring hangarin. Dahil lang sa alam ko na, hindi mo kakayanin, higit pa sa Yung first thing na yun, tama yung yung nagme-make sense yung sinabi ni Apex. Kung titingnan nyo yung first 8 lines dito ni Sayad, pwede siyang lyrics sa sa track. Alam mo yung the way, yung pagkaasulat tsaka yung way ng ng pagka-deliver niya. Pwede siyang maging lyrics sa kanta. makikita mo ang mundo dito sa aking pananaw at maging ako ikaw ang maaaring hangarin. Dahil lang sa alam ko na, hindi mo kakayanin, higit pa sa kamatayan, di ka na makakabalik. Hanggang sa kamatayan, maging lubos pagkasabik. At parusang kamatayan, bigte, pati warik. Lulutang ka habang leeg mo ay nakakadena sa sahig. At mararanasan mong lumipad bago ka mabaon sa lupa. Karangalan na bihira lang ang nakakakuha. Sunod na aganapan, sino bang makakahula? Pero bago ang lahat, ganon ka nakaluma. Nagabol ka ng Bago ang lahat, ganun ka nakaluma. alam na bihira lang ang nakakakuha. Sunod na aganapan, sino bang makakahula? Pero bago ang lahat, ganon ka nakaluma. Nagabol ka ng pabuya pero parusa ang inabot sa mga linyang umuusok. Palo sa bawat hagod, mamamahinga ka bago ka pa mapagod. Paano ikaw yung natukanong tinangka mo na kumayod? Tinanghali ka masyado, resulta sa limuot, nakalabas na ang alauna. Yung kalat pakipulot, magandang panaginip, humantong sa bangungot, suporta pakihugot, takpan na to ng kumot. Kasi naniwala ka masyado sa iyong mga kadamo na mahihigitan mo ko dyan sa piyesang dala mo. Sige, sa kabila ng palakpakan at kasikatang natamo, tatapusin ko to sa tanong na may respeto ba sa'yo? Yun. Same ulit. Ang ganda ng lyrics niya. Pero parang may feeling ako na hindi siya pang battle. Siguro dahil left field, parang pinuruhan niya. Which is,
para sa akin, delikadong tactic yung ginawa ni Sayad doon na magpaka-left field ng puro. Dahil si Apex yung kalaban niya, magaling sa comedy, kayang-kaya niya i-clown yun. Alam naman niya yun eh. Alam naman na ng lahat kung paano lumaro si Apex. Solid na material, pero feeling ko hindi siya pang battle talaga. And bitin eh. Parang iisa yung yung tono nung round 3 niya. From start to finish. Parang yun yung hindi nag-iba ng cadence. And minsan kasi yun yung mga pwedeng maging dahilan para maging boring yung round mo. Kapag iisa yung yung tono mo. Hindi mo nalaro yung tono, hindi mo nalaro yung emosyon ng tao. Like, yeah, yun yung thoughts ko sa round 3 ni Sayad. Tingnan natin round 3 ni Apex. Spelling na Sayad mo, double D. Aba, addict to talaga. May extra ka pang isang D. Isang D ko maintindihan kung bakit mo ginawa. Simula pa lamang nung siya'y pinanganak, napakababa na ng tsansa niya maging alamat. Kumpiyansa mong pinagkakalat, giba lahat. May double D ka sa pangalan, wala ka namang hinaharap. Si Sayad ang kalaban, so dapat malalim ang sabihin ko. Joke lang, boring yon. Bisitahin natin yung ngipin mo. Pagdating sa tinga, yung ngipin mo, ang dami ng hugot. Sundot ka na sundot, namamagana sa kakadukot. Sa mga dentista, kinikilala yung bangungot. Yang sungki mong mala Excalibur na si King Arthur lang ang makakabunot. Hindi to papalarin. 4-0 yung kalalabasan ng laban kasi panis yung intro song mo sa akin. Yung kanta mo, Luz Tornillo, ringtone na mga retarded. Yung dentista mo parang manikurista na rin kasi may ingron ka sa gilagid. Di ba tulak ka? O bakit natutulog ka lang sa gilid ng resto? Buti pa yung sungki mo nakapagpundar na ng sarili niyang pwesto. Huwag mo na itanggi. Adi ka, di ba? Di lang halata kasi yung buhok mo, Patrick Garcia. Iniwanan ko lang saglit yung topic ko kanina. Pansin ko pag nakangiti ka, mukha kang half-breed na vampira. Halimaw na daw to si Sayad. Sa battle nag-iiba, nagiging si Dracula ko lang, yung pangil nag-iisa. Pero nagsasyabu talaga to. Huwag nyo nang itanong kung gaano kadalas. Sisiw sa akin tong manok nyo kasi nagkakarak muna to bago lumabas. Panahon ng taglagas. Tukhang ay lumakas. Tinututar nyo ni Batas, balakubak ni Aklas. Yung schedule nito ang kulit. Gigising siya ng Lunes ng umaga, magsasyabu ng malupit. Bali ang tulog niya, Lunes na ulit. Ilustrado, tarantado, dapat ilusyonado. Ilustrado pero lulong sa bato, baka misedukado para hindi lang to feeling. Ito'y matematika at agham na may halong sining, mga banat na parang hirit ng girlfriend ko. Double meaning. At flow na mas komplikado pa sa ihi ng titing bagong gising. Tatlong sining, mga banat na parang hirit ng girlfriend ko. Double meaning. At flow na mas komplikado pa sa ihi ng titing bagong gising. Tatlong ilustrado sumali na isa buhay, yung plano bukong-buko. Ayaw talaga magpatalo. Tatlong ilustrado ba yung sumali? Alam ko sumali si Batas. Sumali din ba si Gorion Talas dito sa Ay, oo. Siya yung second round ni Siya yung second round ni Mot. So, sumali si Batas, si Mot, tsaka si Sayad. Oo nga, no? Tatlong ilustrado sumali na isa buhay, yung plano bukong-buko. Ayaw talaga magpatalo, kapal na mukha nyo, Diyos ko po. Tangina, pag isa sa inyo hindi naging kampyon, ibig sabihin lang nun, bano yung grupo nyo. At ang masasabi ko, sa Rookie of the Year, Scorpion sa tumbong, bring that booty over here. Time. Yeah, call out kay Mot yung ender niya. Yun, yun, kay Apex ulit yun. So, Apex to all 3 rounds. Yun nga, nadali ng art of showmanship or performance ni Apex yung yung laban na to. Ang mali dito ni Sayad is yung material na napili niya.
walang mali sa ginawa niya material. Pero yung strategy na ginawa niya, yun yung doon siya nagkamali na delikado nga magpurong left field dito ay Apex or magpakaseryoso ng puro dahil ano to si Apex, more magaling sa comedy. Kaya niyang kuhain yung crowd. Lalo kung ganun yung magiging material mo. Doon ka madadali. Dahil, kaya niyang, yung effectivity niya malakas. And, yun nga. Yun yung nangyari sa laban na to. Kaya nakuha ni Apex yun all 3 rounds. And yung iba-iba rin yung cadence niya ni Apex dito sa laban na to. Yung rhyme scheme din, yun. Unlike kay Sayad na parang monotonous yung material niya kada round. Yun, all 3 rounds para sa akin Apex. Flip-top zoning! Isa buhay tournament battle yun! Apex vs. Sayad! Magigay isang beses para sa kanilang pareho! Ang boto ng Hurado, advancing sa tournament! 7-0, magigay para kay Apex! Salamat! Yung album ko nga pala, alauna, sa Spotify na. Nasa Spotify, iTunes, sa lahat ng mga online, syempre. Maraming salamat! Judges! Ako nga pala si Fruce the Greenhouse, binoto ko si Apex. Mas maganda yung mga punchlines niya at yung delivery niya, mas maganda rin. Pero props pa rin kay Sayad, Apex. All 3 rounds binigay ko kay Apex. Round 1, sobrang tumutak sa akin yung bari, bibigyan ka na ng L para pumutok, something like that. Maganda yung construction ng works ni Sayad, pero all 3 rounds I have to give it to Apex kasi sobrang stage presence and overall performance sa kanya. Bigay ko yung boto ko kay Pero congrats nga pala kay Cripply at kay First nung second side 15. Balita ko sobrang ganda daw ng laban nila. Entertaining kung entertaining. So yeah, excited na ako mapanood din yun. Apex. All 3 rounds sa kanya yun. Kuha niya yung crowd, consistent, na technical, tapos biglang jokes na ate niya. Kaya, pero props Walang pa rin kay Sayad. nakakatawa. Hindi ako kay Apex. Kasi gusto ko na dami niyang angulo eh. Kaya sobrang dami niyang angles na binibitawan. Schizo, uprising, dami yung inaano. So, it's coming from all angles habang yung kay Sayad. Kumbaga, like with side yung kay Apex parang mas deliver. Maganda yung delivery niya, parang upgraded na performance niya. One of his best. Kaya, 7-0 ang kalalabasan. Binoto ko si Apex all 3 rounds na dumina niya, yung estilo niya mas effective. Pero ano pa rin kay Sayad, sobrang lakas pa rin ng isa. Live from nga pala, binoto ko sa Apex. Mas naging epektibo yung mga piyesa na Apex. Kita nyo naman, round 1, 2, 3, lahat may suntok. Props kay Sir Sayad. Abangan nyo Apex versus mo. Yeah, solid na na laban, solid na performance kay Apex. Yun nga, parang dun nag-rely mostly yung judges din sa delivery ni Apex. And dun nag-lack si Sayad. May feels din na parang parang alanganin siya mag-deliver. Like, yun nga, parang hindi siya komportable sa stage. At like si Apex na sobrang komportable sa stage. Parang yun nga, 'di ba sabi ko sa umpisa nung round 1 niya, parang or round 2. Parang yung arte niya parang parang alam niyang siya yung panalo sa laban na to. Siya yung favorite sa laban na to. Hindi siya yung underdog. Yun. At yun, Apex versus Sayad ng zoning. Di ko alam kung anong zoning to, pero
Isa Buhay 2017 yon. Isa sa mga golden era ng ng flip top or ng battle rap mismo. Yun, salamat sa mga nanood. Salamat sa mga umabot sa puntong to. Kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo sa channel ko, sa page, sa mga social media accounts. At yun, salamat sa inyong lahat. Ingat lagi. God bless.